Maingat na pinadaanan ni Elena ng mainit na plansa ang pinungtela ng barong Tagalog ni Marco, sinisiguro na walang ni isang gusot ang susuotin ng asawa para sa pinakamahalagang gabi ng karera nito bilang opisyal ng gobyerno. 15 taon ng sakripisyo, pag-iintindi at walang sawang pagsuporta ang ibinuhos niya upang itaas ang lalaking ito mula sa kawalan patungo sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit sa ikatlong sadlit ng katahimikan, biglang nag-ilaw ang screen ng cellphone ni Marco na nakapatong sa ibabaw ng kama. At mula sa pangalang Sofia, Secretary, ay bumulaga ang mensaheng, "Salamat sa luho, hon. Ang sarap ng Boracay trip natin gamit ang health fund habang nagpapakamartir ang asawa mo dyan. See you later for our secret celebration." Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang nakakapasong init mula sa plansang hawak niya ay hindi man lang makapantay sa matinding lamig na biglang gumapang sa kanyang gulugod. 15 taon ng pagtitipid sa sarili, pag-aalaga tuwing may sakit ito, at pagtatanggol sa pangalan ng asawa, kapalit lamang ng ganap na paglapastangan sa kanyang dangal at lantarang pagnanakaw sa pondo ng mga pasyenteng nangangailangan. Inaasahan ba nilang guguho siya? Inaasahan ba nilang iiyak siya at magmamakaawa para sa kapirasong pagmamahal? Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang anumang natitirang init ng pagmamahal sa kanyang dibdib ay nabasag at naging kasing tigas ng yelo. Hinding-hindi niya aaksayahin ang kanyang mga luha para sa isang lalaking walang kaluluwa. Kung gusto nilang maglaro sa apoy, sisiguraduhin niyang sila ang magiging abo. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Marco. Amoy na amoy ang mamahaling pabanggo nito na binili pa ni Elena mula sa sariling sweldo, habang may tuwalya pang nakapulupot sa bewang nito. Naglakad ito palapit sa kanya, basa pa ang buhok at may dalang mapagmataas na ngiti ng isang lalaking naniniwalang kontrolado niya ang lahat. "Han, is my barong ready? The media is waiting downstairs at hindi tayo pwedeng malate para sa gala," masuyong sabi ni Marco. Ang boses ay malambing at tila walang anumang bahid ng kasalanan. Ipinatong nito ang mabibigat na kamay sa mga balikat ni Elena bago hinalikan ang kanyang noo. Isang halik na noong una ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit na yon ay pakiramdam niya'y dumikit ang lason sa kanyang balat. "Salamat sa lahat, Elena. You know I couldn't have built this health empire without my perfect wife. Napagod ako buong araw sa opisina, at mabuti na lang andito ka para asikasuhin ang mga bagay na hindi kayang gawin ni Sofia. Masyadong mahina ang ulo ng sekretaryang yon. Utang ko talaga sa'yo ang tagumpay na ito." Bago pa man makasagot si Elena, nagsalita ang ina ni Marco mula sa intercom ng telepono sa kwarto. Ang tinig ng matanda, na laging mapangmaliit at puno ng pagmamadali, ay pumuno sa 4 na sulok ng silid. "Elena, ano ba ang ginagawa ninyong mag-asawa dyan sa itaas? The event organizer is frantic. Bilisan mo ang pag-aayos at huwag mong sirain ang gabi ng anak ko. Make sure Marco looks perfect. Huwag kang tatanga-tanga dyan at ayusin mo ang pag-aasikaso sa asawa mo," pautos na pahayag ng biyenan. Nasa gitna siya ng isang nakakasakal na patibong. Sa isang gilid ay ang asawang lantarang nambabastos sa kanyang pagkatao habang ginagamit siyang kalasag, at sa kabila ay ang pamilyang itinuturing lamang siyang walang bayad na alila. Subalit sa halip na sumabog sa galit, kumurap si Elena at hinarap ang asawa. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, isang mapanganib at nakamamatay na katahimikan na hindi man lang napansin ng hangal na lalaki sa kanyang harapan. Kinuha niya ang barong mula sa hanger at maingat na inabot kay Marco. Tinitiyak na hindi magkukulang ang kanyang pagkilos. "Perfectly ironed, Marco." Mahina, ngunit mariing sabi ni Elena na may manipis at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. "Walang gusot. Sigurado akong mapapansin ng buong bansa kung gaano ka kasigurado sa sarili mo ngayong gabi. Isuot mo na, baka lumamig ang pagtanggap nila sa'yo."
Hindi napansin ni Marco ang malalim na kahulugan sa mga salita ng asawa. Kinuha nito ang damit at naglakad pabalik sa silid-bihisan habang masayang sumasabay sa isang pamilyar na kanta. Nang makasigurong nakasara na ang pinto, mabilis na nawala ang ngiti sa mga labi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng patalim. Dumampot siya ng sariling telpono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at walang panginginig na nag-type ng numero ng kanyang matagal ng kaibigan na isa ring kilalang forensic accountant at private investigator. Pagkasagot sa kabilang linya, hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang pagbate. Ramon, kailangan ko ang serbisyo mo. Malamig na utos ni Elena. Ang kanyang boses ay tila talim na humihiwa sa katahimikan ng kwarto. Hanapin mo ang lahat ng bank transfers ni Marco under the health fund sa nakalipas na 2 taon. Alamin mo rin kung sinong mga bata ang kasama ni Sofia sa isang resort na yon. Nagkaroon ng maikling pag-antala sa kabilang linya bago sumagot si Ramon ng may pagtataka. Elena, anong nangyayari? Akala ko ba ay gala ninyo ngayon? Simula na natin ang tunay na trabaho, Ramon. I want everything traced. Mariin at walang emosyong patuloy ni Elena. At bago mag-umaga, gusto kong ihanda mo ang lahat ng legal na papeles para i-freeze ang mga joint accounts namin. Pati na rin ang mga properties na ipinangalan ko sa kanya. Gusto kong wala siyang madudukot ni isang kusing paggising niya bukas. Ibinaba niya ang tawag at naglakad patungo sa malaking salamin ng kanilang aparador. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon. Wala na ang martir na asawang handang, maging anino lamang ng isang mapagpanggap na opisyal. Pinunasan niya ang kaunting pawis sa kanyang no at inayos ang kanyang postura. Haharap siya sa mga tao ngayong gabi, hindi bilang asawa ni Marco, kundi bilang tagapaghusga nito. Ngunit bago pa man siya makapag-ayos ng sarili, muling naglabas ng ilaw ang telepono ni Marco na naiwan sa ibabaw ng kama. Isang notification mula sa bangko ang lumabas sa screen. Dahil sa kanyang posisyon bilang tagapamahala ng pananalapi ng kanilang pamilya, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kulay pulang babala na yon. Isang abiso ng malaking paglipat ng pondo ang kasalukuyang nakapending, naghihintay ng lagda at biometric na pag-apruba ni Elena bilang co-signer. Napakunot ang luha ni Elena nang basahin niya ang detalye. Ang destinasyon ng pondo ay isang offshore account na nakapangalan sa isang kumpanyang hindi niya kailanman narinig. At ang halaga ay sapat upang tuluyang ubusin ang buong badyat na inilaan para sa itatayong Children's Hospital. Ang mas nakakapanlumo, ang IP address ng nag-request ng transfer ay nagmula sa opisina ng mismong pondo ng bayan. Kung aprubahan ito, tuluyan ng makukulimbat ang pera ng mga tao. Ngunit kung tatang-i siya ng walang sapat na pag-iingat, tiyak na makakahalata si Marco at posibleng ipasa ang buong sisi sa kanya bilang primary authorized signatory. Nakatayo si Elena sa bingit ng isang mapanganib na bangin. Sa kabilang silid ay narinig niya ang mahinang pagsipol ni Marco, tila nagdiriwang na sa tagumpay na hindi pa dumarating. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang mouse ng laptop na nakabukas sa gilid. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa button na approve, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang mas malaking plano. Kung pipindutin niya ito ngayon, magsisimula ang isang krimen na hinding-hindi na mabubura. Kung hindi naman, mawawala ang pagkakataon niyang mahuli ang lahat ng sangkot sa aktong pagnanakaw. Biglang gumukas ang pinto at pumasok si Marco. Suot na ang kanyang barong. "Hon, bakit tinititigan mo ang laptop ko? May problema ba?" Tinitigan ni Elena ang asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Ang kanyang sagot sa susunod, na sandali ang magdidikta kung siya ba ay makukulong kasama nito o kung siya ang magiging huling taong nakatayo sa gitna ng pagkawasak ng imperyong binuo ng kasinungalingan. Mabilis kong pinalis ang anumang bakas ng pagkagulat sa aking mga mata at hinarap ang aking asawa.
Ang tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng digmaan, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing linaw ng salamin. Chine-check ko lang ang security ng sistem mo, Marco. Malumanay kong sagot, habang isinasara ang laptop ng dahan-dahan. Masyadong malaki ang perang nakataya sa Children's Hospital Project. Ayaw ko lang na magkaroon ng aberya ngayong gabi. Lalo na't maraming mata ang nakatingin sa iyo. Huminga ng malalim si Marco. Ang kanyang balikat ay bumaba mula sa pagkakaigting. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. You're always thinking of me, Elena. I'm sorry kung nagduda ako. Masyado lang akong stress sa dami ng ginagawa ni Sofia sa opisina. She's young and a bit careless, kaya kailangan ko talagang bantayan ang lahat. Napakahusay niyang magbalat kayo. Kung hindi ko nabasa ang mensaheng yon, baka naniwala pa ako sa kanyang pagod. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos na may kasamang lason, isang pagtatangkang ipamuka sa akin na siya ang bayane at ako ang kanyang katuwang. Habang sa likod ko, ay unti-unti na niyang ninanakaw ang aming kinabukasan. Nagpasya akong pumunta sa Department of Health bago ang gala. Sinabi ko kay Marco na may kailangan lang akong kunin na mahahalagang papeles para sa aming audit. Ngunit ang totoo ay gusto kong makita ang babaeng tinawag niyang careless, ngunit tinatratong hon sa likod ng aking mga sandali. Pagdating ko sa opisina, tila tumigil ang lahat ng ingay. Sinalubong ako ni Sofia. Suot niya ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang muka ay halos walang makeup. Nagmumukhang isang inosenteng anghel na pagod sa pagsisilbi sa bayan. Mrs. Rivera! What a surprise po! Bati ni Sofia. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng paggalang na tila labis na nakakasuka. Kakatapos ko lang pong i-finalize ang guest list ni Sir Marco. Masyado po siyang naging busy nitong mga nakaraang araw. Halos hindi na po siya kumakain para lang matapos ang Project X. Nag-aalala na nga po ako sa health niya, ma'am. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ito ang babaeng kasama ni Marco sa Boracay? Ito ang babaeng tinawag akong martyr? Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tila tunay na pag-aalala. Isang klasikong halimbawa ng isang pa-victim manipulator. Salamat sa pag-aalala, Sofia. Sagot ko nang may malamig na ngiti. But don't worry too much. Ako ang asawa. Ako ang nakakaalam kung ano ang kailangan niya. By the way, I heard about Project X. Mukhang napakalaking pondo ang hawak nito, di ba? Bahagyang naniga si Sofia, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Opo, ma'am. Para po sa mga batang nangangailangan ng vaccine sa probinsya. Napaka-noble po talaga ng puso ni Sir Marco. Sabi niya nga po, kailangan namin ng isang expert na gaya ninyo para masigurong walang mawawala sa pondo. Kaya po siguro, ipinilit niya na kayo ang maging primary signatory. Isang matalas na kirot ang dumaan sa aking dibdib. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa galit. Gagamitin nila ang aking lisensya at integridad para pagtakpan ang kanilang pagnanakaw. Ang Project X ay hindi para sa mga bata. Ito ay isang malaking labandera ng pera. Lumapit ako sa kanya. Sapat na para maamoy ko ang pamilyar na pabangong, amoy bulaklak na laging dala ni Marco pauwi nitong mga nakaraang linggo. Ang bait mo namang bata, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Kinuha ko na rin to para sa iyo. Inabot ko sa kanya ang isang maliit na bote ng bitamina na kinuha ko sa aking bag. Inumin mo yan. Kailangan mo ng lakas para sa trabaho mo. Masama ang sobrang pagod. Baka hindi ka makapag-celebrate ng maayos mamaya. Nakita ko ang saglit na pagkalito at takot sa kanyang mga mata. Alam niyang may kakaiba sa aking tono, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Salamat po, ma'am, nauutal niyang sagot. Habang kunwari ay inaayos ko ang aking gamit sa mesa ni Marco, mabilis at palihim kong idinikit ang isang maliit na listening device sa ilalim ng kanyang drawer. Ito ay isang teknolohiya na itinago ko mula sa aking mga nakaraang kaso bilang auditor. Hindi ko na kailangang manghula.
Hahayaan ko silang mismo ang magbigay sa akin ng ebidensya. Paalis na sana ako nang mapansin ko ang isang pulang folder na nakatago sa ilalim ng tumpok ng mga dokumento sa mesa ni Sofia. May nakasulat na Project X, Confidential. Bago pa man siya makalingon, mabilis ko itong kinuna ng larawan gamit ang aking cellphone. Paglabas ko ng gusali, agad kong isinuot ang aking earphones at binuksan ang app na konektado sa device na iniwan ko. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Marco at ang malakas na tawa ng isang lalaking kilala ko bilang aking asawa. Nakaalis na ba siya? Tanong ni Marco. Ang boses ay wala na ang tamis na ipinakita niya sa akin kanina. Opo, sir. Akala ko talaga mahahalata niya. Pero mukhang naniwala naman sa bitamina script ko. Sagot ni Sofia na may kasama pang mahinang hagikik. Han, sigurado ka bang pirma lang niya ang kailangan? Baka mamaya madamay tayo kapag pumutok ang issue ng audit. Huwag kang mag-alala, Sofia. Sabi ni Marco nang may kasamang yabang. Si Elena ang pipirma sa lahat ng disbursement orders. Kapag nagkaroon ng investigasyon, siya ang lalabas na mastermind ng anomalaya. Habang siya ay nasa kulungan, tayo ay nasa Switzerland na, nagpapakasaya sa perang pinaghirapan nating kunin. Konting tiis na lang. Sa gala mamaya, sisiguraduhin kong pipirmahan niya ang huling batch ng transfer. Napatigil ako sa paglalakad sa gitna ng parking lot. Ang init ng araw ay hindi ko nararamdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kasing talim ng yelong galit na namumuo sa aking puso. Hindi lang nila ako niloloko sa kama. Balak nila akong ibaon sa impyerno ng bilangguan para sa krimeng sila ang gumawa. Huminga ako ng malalim at pumasok sa aking sasakyan. Walang panghinginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ang manibela. Mulay kong tinawagan si Ramon. Ramon, kumpirmado na. Hindi lang pera ang ninanakaw nila. Balak nila akong gawing scapegoat. I want the Project X documents analyzed tonight. At hanapin mo ang kumpanyang Starlight Med Solutions. Doon nila balak itapon ang pera. Copy, Elena. Pero mag-ingat ka. Malaking tao ang nasa likod ng kumpanyang yan. Hindi lang si Marco ang kalaban mo rito. Babala ni Ramon. Mas mabuti. Bulong ko sa aking sarili. Mas maraming kalaban, mas masarap ang kanilang pagbagsak. Pinaandar ko ang sasakyan at tumingin sa huling pagkakataon sa gusali ng Department of Health. Ngayong gabi sa gala, isusuot ko ang pulang damit na ibinigay ni Marco. Ang kulay ng dugo at tagumpay. Ngunit bago pa man ako makalayo, isang itim na van ang biglang humarang sa aking daraanan. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking nakasuit ang lumabas, lumapit sa aking bintana at kumatok ng mabilis. Naramdaman ko ang panganib na nanunuot sa aking balat. Dahan-dahan kong ibinaba ang salamin habang ang aking kamay ay nakahawak sa isang pepper spray sa loob ng aking bag. Mrs. Rivera, sabi ng lalaki ng may seryosong muka, may mensahe po para sa inyong sekretary. Gusto niya kayong makausap. Ng pribado. Tungkol sa inyong asawa, hindi ako kumurap habang nakatitig sa lalaking nasa labas ng aking bintana. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may apoy ng galit na pamilyar sa akin. Ang apoy ng isang taong sinunog ng kataksilan. Dahan-dahan niyang inabot ang isang itim na folder. Hindi ako galing sa Secretary Mrs. Rivera, bulong niya. Ang boses ay paos at puno ng pait. Ako si Rico, asawa ni Sofia. At gaya mo, biktima rin ako ng dula-dulaan ng dalawang hayop na yan. Tila tumigil ang tibok ng puso ko sa isang sandali, bago muling bumalik sa normal na ritmo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng sasakyan at pinapasok siya. Sa loob ng maliit na espasyong iyon, ang hangin ay naging mabigat sa bigat ng aming parehong dusa. Hindi ako umiyak. Hindi ako naglabas ng emosyon. Sa halip, binuksan ko ang folder sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dashboard. Bumulaga sa akin ang mga larawan. Si Marco at Sofia, masayang naglalakad sa dalampasigan ng Boracay, magkahawak kamay habang ang mga bata,
Ang mga anak ni Rico at Sofia ay masayang naglalaro sa buhangin. Isang malakas na sampal sa aking dangal ang bawat litratong nakikita ko. Ang perang ginamit nila sa marangyang bakasyong iyon ay ang pondong kinalas ko mula sa aking sariling mga investment. Ang perang akala ko ay mapupunta sa pagpapatayo ng aming pangarap na bahay. Matagal ko na silang sinusubaybayan, simula ni Rico, habang nakatingin sa labas. Akala ko noong una ay simpleng overtime lang ang ginagawa ni Sofia. Pero nang makita ko ang mga bank statements niya, doon ko nalaman ang totoo. Libu-libong piso ang pumapasok sa account niya galing sa health fund na pinamamahalaan ng asawa mo. Ginamit nila ang mga anak ko para magmukhang family trip ang bawat pagnanakaw nila. Anong gusto mong mangyari, Rico? Tanong ko nang may malamig na tinig. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Kung naghanap ka ng balikat na maiiyakan, maling tao ang nilapitan mo. Wala na akong natitirang luha para sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico. Hindi ako nandito para umiyak, Elena. Nandito ako dahil alam kong ikaw lang ang may kapangyarihang pabagsakin sila ng legal. Isa kang auditor. Hawak mo ang mga dokumento. Ako ay isang journalist na wala ng kredibilidad dahil sa mga koneksyon ni Marco. Pero hawak ko ang mga ebidensyang hindi kayang burahin ng kahit anong computer system. Inabot ko ang folder at naramdaman ang gaspang ng papel sa aking mga daliri. Ang Project X, bulong ko. Alam mo ba kung ano talaga ang laman nito? Tumango si Rico. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Marco is creating ghost projects, mga peking vaccination drives sa Mindanao at Visayas. Ang mga gamot ay hindi kailanman nakakarating, pero ang bayad ay napupunta sa Starlight Med Solutions. At ang pinakamatindi, Elena, ang pangalan mo ang nakalagay bilang Chief Financial Consultant ng kumpanyang yan. Doon ko naramdaman ang tunay na panganib. Hindi lang nila ako niloloko, pinaplano nilang ibaon ako sa buhay. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong ipinakita ni Marco bilang admin matters ay mga pako sa aking sariling kabaong. Ang aking integridad, ang pangalang inalagaan ko sa loob ng maraming taon ay balak nilang sunugin para lang sila ay makatakas. Kailangan nating magmadali, sabi ko, habang mabilis na kinukuha ang aking laptop. Ang gala ay bukas na. Doon nila balak i-finalize ang pinakamalaking transfer. Kapag nangyari yon, huli na ang lahat. Anong plano mo? Tanong ni Rico. Ipaparamdam ko sa kanila ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa akin. Sagot ko habang mabilis na nagtatype sa keyboard. Gagamitin natin ang sarili nilang laro. Magtatayo tayo ng sarili nating audit sa gitna ng kanilang selebrasyon. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang alerto mula sa aking bank app. Nanlamig ang aking buong katawan nang makita ang notification. Transaction successful. 2,500,000 piso withdrawn. Halos hindi ako makahinga. Iyon ang huling natitirang pera sa aking personal na savings account. Ang perang itinabi ko para sa operasyon ng aking ina sa susunod na buwan. Mabilis kong tiningnan ang detalye. Ang withdrawal ay ginawa sa pamamagitan ng isang authorization letter na may pirma ko. Isang pirma na alam kong kailanman ay hindi ko ibinigay. Nagsimumal na sila, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na pot. Kinuha na niya pati ang pera para sa operasyon ni nanay. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela hanggang sa mamuti ang aking mga buko daliri. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng awa sa aking puso ay tuluyan ng naputol. Hindi na ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa paniningil ng buhay sa buhay. Elena, okay ka lang? Tanong ni Rico nang may pag-aalala. Huwag mo akong tanungin kung okay lang ako. Sabi ko habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan. Tanungin mo ako kung gaano kabilis natin silang kayang wasakin. Habang binabagtas namin ang madilim na kalsada, isang mensahe ang pumasok sa aking phone. Mula kay Marco. Han,
Nakapareserba na ako ng kwarto sa Manila Hotel para sa atin mamaya. Gusto ko tayong dalawa lang ang mag-celebrate pagkatapos ng speech ko. I love you, my partner in everything. Naramdaman ko ang kasing pait ng apdong lasa sa aking lalamunan. Lumingon ako kay Rico at ipinakita ang mensahe. Gusto niya ng celebration, sabi ko nang may malamig at nakamamatay ng iti. Ibibigay natin sa kanya ang party na hinding-hindi niya malilimutan. Ngunit bago pa kami makarating sa bahay ni Rico para kunin ang iba pang ebidensya, isang itim na SUV ang biglang sumulpot sa aming likuran at nagsimulang bumusina ng malakas. Sa rearview mirror, nakita ko ang mukha ng driver. Isang lalaking madalas kong makita na nakabuntot kay Marco bilang bodyguard. Hindi lang kami ang nagmamasid. Alam na nila na may kasama ako. Kumapit ka, Rico, mariin kong utos habang itinutapak ang paa sa silinyador. Dahil ang auditor na to, marunong ding managasa ng mga harang sa daan. Mabilis kong pinihit ang manibela patungo sa isang makitid na eskinita sa lungsod ng Pasig. Ang bawat galaw ko ay kalkulado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa likuran namin, ang itim na SUV ay patuloy sa pag-ungol. Ang kislap ng mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang hayop na naghahanap ng biktima. Ramdam ko ang panginginig ni Rico sa tabi ko. Ngunit nanatili akong nakatitig sa kalsada. Sa isang mabilis na maniobra, ipinasok ko ang sasakyan sa likod ng isang malaking delivery truck na nakaparada sa dilim. Pinatay ang lahat ng ilaw at pinatigil ang makina. Namayani ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Naririnig ko ang mabilis na paghinga ni Rico at ang dahan-dahang paglayo ng tunog ng makina ng aming mga tagasunod. Hindi sila tumigil. Nagpatuloy sila sa pag-abante, akalang hindi ako lilihis ng daan. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa manibela. Walang takot sa aking puso. Tanging ang malamig na determinasyon na tapusin ang nasimulan ko. Maghiwalay na tayo rito, Rico. Bulong ko. Ang boses ay matatag at walang panginginig. Dalhin mo ang folder na yan sa isang ligtas na lugar. I-upload mo ang lahat ng file sa cloud at ipadala mo sa akin ang link. Huwag kang makikipag-ugnayan sa kahit kanino, kahit sa mga kasamahan mo sa media, hanggat hindi ko sinasabi. Paano ka, Elena? Babalik ka sa bahay niyo? Delikado. Alam na nilang may alam ka. Babala ni Rico nang may pag-aalala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang tinitingnan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Iyon ang kailangan nilang isipin. Na natatakot ako, na wala akong magagawa. Hahayaan ko silang maniwala na kontrolado pa rin nila ang laro. Pag-uwi ko sa aming mansyon sa Forbes Park, bumulaga sa akin ang isang tanawing tila kinuha sa isang perpektong patalastas. Nakaupo si Marco sa aming malawak na sala, may hawak na baso ng alak at dahan-dahang nakikinig sa musikang classical. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya ng may malapad na ngiti at lumapit para yakapin ako. Naramdaman ko ang kasing pait ng lason na amoy ng kanyang pabango, ang haplos ng kanyang mga kamay na tila mga kadenang gustong sumakal sa akin. Hon, saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan, nag-aalala na ako. Masuyong sabi ni Marco habang hinahaplos ang aking buhok. Sabi ng driver mo, bigla ka raw nawala sa parking lot ng DOH. Ano bang nangyari? Nag-ikot-ikot lang ako, Marco. Sagot ko ng may malumanay na boses habang dahan-dahang kumakawala sa kanyang yakap. Masyado lang akong na-stress sa preparasyon para sa gala bukas. At may napansin din kasi ako sa account ni nanay. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang saglit na pagkurap ng kanyang mga pilik mata. Ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Ah, iyan ba? Gagamitin ko sana ang pagkakataon para sabihin sa'yo mamaya. Mabilis niyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng peking katapatan. Inilipat ko ang pera sa isang high-yield investment account sa ilalim ng Starlight Med Solutions. Alam mo naman, mahal ko ang binan ko.
Gusto ko lang na mas lumago ang pera para sa pinakamagaling na surgeon na kukunin natin sa Amerika. Don't be mad, hon. It's a surprise for your birthday, actually. Ang galing. Napakahusay niyang baluktutin ang katotohanan. Ang pagnanahaw ay ginawa niyang investment. Ang kataksilan ay ginawa niyang sorpresa. Kung hindi ko alam ang totoo, baka naluha pa ako sa kabutihan ng kanyang puso. I see. Maikli kong sagot. Salamat, Marco. You're always so thoughtful. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilatag ito sa mesa. Actually, Elena, kailangan ko ang tulong mo rito sa huling batch ng documents para sa Project X. Ito ang mag-uugnay sa lahat ng donation drives natin para sa vaccination program. Kailangan ko lang ng pirma mo rito sa disbursement order para mailabas na ang pondo bukas ng gabi sa gala. After this, everything will be perfect. Tayong dalawa ang bibida sa entablado. Tiningnan ko ang mga dokumento. Nakalagay doon ang halagang 15 milyong piso na ililipat sa Starlight Med Solutions. Ito na ang huling pako sa aking kabaong. Kung pipirmahan ko ito ng bulag. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang pagpasok ng isang notification sa aking cellphone mula sa isang unknown number. Isang larawan ni Sofia, nakasuot ng manipis na damit, habang nasa loob ng aming bedroom sa Boracay Villa. Ang villa na akala ko ay para sa aming retirement. Hon, may problema ba? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng maging mainipin. Sa puntong yon, dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Tinitigan ko ang linya kung saan dapat naroon ang aking pangalan. Sa ilalim ng bawat letra ng dokumento, nakita ko ang mukha ng mga batang hindi mababakunahan, ang mukha ng aking ina na mawawalan ng pagkakataong gumaling, at ang sarili kong mukha na mabubulok sa kulungan habang sila ay nagpapakasaya sa Switzerland. Ngunit hindi ako tumanggi. Sa halip, kinuha ko ang aking sariling selyo at itinatak ito sa dokumento bago pumirma. Isang matamis at malamig na ngiti ang ibinigay ko kay Marco. Pirmanado na, Marco. I hope this brings you everything you deserve, sabi ko. Ang bawat salita ay tila isang sumpa. Salamat, Han! You're the best partner I could ever ask for. Tuwang-tuwang, sabi ni Marco sabay dampot sa mga papel. Mabilis siyang lumabas ng sala. Marahil ay tatawagan na si Sofia para ibalita ang tagumpay nila. Hindi niya alam, ang pirmahang ginawa ko ay hindi ang aking karaniwang lagda. Ginamit ko ang aking alert signature, isang pre-arranged signal sa aming Central Bank Audit Team na nagsasaad na ang transaksyong ito ay ginagawa sa ilalim ng duress at kailangang i-flag bilang fraudulent transfer para sa agarang investigasyon. Ang bawat sentimong lalabas sa account na iyon ay mag-iiwan ng digital trail na direktang magtuturo sa kumpanya ni Sofia. Eksaktong pag-alis ni Marco, tumunog ang aking intercom. Ang boses ni Sofia, na tila isang huni ng ahas, ay narinig ko mula sa speaker. Mrs. Rivera, may pinapadala po si Sir Marco na mga bulaklak para sa inyo. Iiwan ko na lang po ba rito sa guardhouse? O gusto ninyong i-personalize ko ang delivery? Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Nakita ko ang sasakyan ni Sofia na nakaparada sa labas ng aming gate. Pasok ka, Sofia, sabi ko nang may boses na kasing tigas ng bakal. Actually, may kailangan akong ibigay sa iyo. Isang regalo na hinding-hindi mo makakalimutan para sa serbisyo mo sa asawa ko. Habang paakit si Sofia sa aming hagdanan, ramdam ko ang paghigpit ng hawak ko sa aking phone. Sa loob ng cloud link na ipinadala ni Rico, may isang file na hindi ko inaasahan. Isang video record ng usapan ni Marco at Sofia tungkol sa isang aksidente na dapat mangyari sa akin pagkatapos ng gala bukas. Ang hangin sa loob ng mansion ay naging kasing lamig ng sementeryo. Habang papalapit ang mga hakbang ni Sofia, isang katotohanan ang malinaw sa akin. Bukas sa gala, hindi lang karera ni Marco ang matatapos. Bukas, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila
kundi ang abo ng kanilang sariling kasamaan. Ang tunog ng mga takong ni Sofia sa aming hagdanang gawa, sa matigas na nara, ay tila pagbibilang ng mga segundong natitira sa aking pasensya. Pumasok siya sa silid na may dalang malaking kumpol ng mga puting liryo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang mapagkumbabang ngiti na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Ngunit sa aking mga mata, ang bawat talulot ng bulaklak na yon ay tila mga puting tela na ginagamit sa punerarya. Mrs. Rivera, heto na po ang mga bulaklak na pinapadala ni Sir Marco. Malambing niyang sabi habang inilalagay ang florera sa ibabaw ng aking vanity table. Sabi niya po, white lilies symbolize the purity of your marriage. Napaka-sweet po talaga ni Sir Kahit gaano siya kabushi sa Project X, hindi niya nakakalimutang iparamdam sa inyo kung gaano kayo kahalaga. Tinitigan ko ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang bata, ang ganda, at ang tindi ng kapal ng mukha. Ang puting liryo ay madalas ding makita sa mga patay, Sofia. Malamig kong sagot habang dahan-dahang sinusuklay ang aking buhok. Sana ay hindi ito pahiwatig na may ililibing tayo bukas pagkatapos ng gala. At tungkol sa Project X, salamat sa pagpapaalala. Dahil sa dedikasyon mo, siguradong magiging maingay ang pangalan nating lahat. Nakita ko ang saglit na pag-alog ng kanyang mga kamay. Ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang postura. Siyempre naman po, ma'am. Gagawin ko ang lahat para kay Sir Marco. At para na rin po sa inyo. Alam ko, Sofia. Ramdam na ramdam ko ang lahat ng ginagawa mo. Sabi ko sabay tayo at hinarap siya ng malapitan. Inayos ko ang hibla ng kanyang buhok na humaharang sa kanyang muka, isang haplos na kasing talim ng banta. Mag-ayos ka na rin. Ayokong magmukha kang tuyot sa harap ng mga kamera bukas. Sayang naman ang perang pinaghirapan niya ni Marco. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas. Dumating na ang aking mga magulang para sa aming tradisyonal na hapunan bago ang malalaking kaganapan. Bumaba kami sa dining hall kung saan sinalubong kami ni Marco ng may mahigpit na yakap at halik, tila isang perpektong lalaking walang itinatagong dumi sa kuko. Sa hapagkainan, ang kapaligiran ay puno ng mababaw na tawanan. Si Marco ay abala sa pag-aasikaso sa aking ama at ina, si Arturo at luwalhati. Tay, Nay, huwag kayong mag-alala, sabi ni Marco habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Nanay. Ang Project X ang magbibigay sa amin ng legacy na hinding-hindi malilimutan. At dahil sa tulong ni Elena, kampante akong magiging maayos ang lahat. Utang ko sa anak ninyo ang lahat ng narating ko. Napansin ko ang panginginig ng mga kamay ni tatay nang banggitin ni Marco ang tungkol sa utang. Tiningnan niya ako nang may takot sa kanyang mga mata. Isang tinging tila humihingi ng tawad. Doon ko naalala ang isang lihim na dokumentong nakita ko sa safe ni Marco kanina. Ang mga titulo ng lupa ng aking mga magulang ay ginamit palang collateral ni Marco para sa isang loan na hindi ko alam. Ginatungan niya ang utang na loob ng aking pamilya para manatili akong tapat sa kanya. Bakit tila wala kang imik, Elena? Tanong ni Nanay luwalhati. Mabuti pa ang asawa mo. Napakaraming plano para sa atin. Huwag mong kakalimutang suklian ang kabutihan niya. Ngumiti ako ng mapait at dahan-dahang uminom ng tubig. Sinisiguro ko lang po, Nay, na lahat ng utang ay mababayaran ng tama. Ayoko namang may maiwan na balanse pagdating ng panahon. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco na nakapatong sa mesa. Nakita ko ang pangalan ni Sofia sa screen. Hindi na tinag si Marco. Mabilis niyang pinatay ang tawag at tumingin sa akin ng may pakunywaring pagkairita. Ang sekretaryang ito, kahit oras ng hapunan ay tumatawag pa rin tungkol sa logistics ng gala. Pasensya na kayo. Bakit hindi mo sagutin, Marco? Hamon ko ng may malamig na tinig. Baka importante. Baka may kailangang i-confirm tungkol sa secret celebration niyo mamaya. Saglit na namayani ang katahimikan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga tunog ng orasan na papunta sa pagsabog. Numiti si Marco, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. You're right, hon.
Sagutin ko lang to sa labas. Pag-alis ni Marco, mabilis kong kinuha ang aking phone sa ilalim ng mesa. Isang mensahe mula kay Rico. Nasa cloud na ang lahat. Ang video ng pag-uusap nila tungkol sa aksidente mo sa highway pagkatapos ng gala ay malinaw. Elena, huwag kang sasakay sa kahit anong sasakyang ihanda ni Marco bukas. Naramdaman ko ang kasing lamig ng yelong kaba, ngunit agad itong napalitan ng pot. Ganoon na nila ako kagustong mawala? Pagkatapos akong gamitin bilang pirmahan ng kanilang mga nahaw, ililigpit nila ako na parang isang lumang basura. Bumalik si Marco sa mesa. Ang kanyang mukha ay masigla na muli. Matapos ang hapunan, dinala niya ako sa aming silid at may inilabas na isang malaking kahon. Binuksan niya ito at bumulaga ang isang napakagandang pulang damit na gawa sa mamahaling seda. Ang kulay ay kasing pula ng sariwang dugo. Suotin mo ito bukas, Elena. Bulong niya sa aking tainga habang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Gusto kong ikaw ang maging pinakamagandang babae sa buong gala. Gusto kong makita nila ang ganda ng babaeng magiging mukha ng tagumpay ko, bago ang lahat ay magbago. Tinitigan ko ang pulang damit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri sa aking balat. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa adrenaline ng isang taong malapit ng pumatay. Napakaganda, Marco, sabi ko habang hinahawakan ang tela. Siguradong hindi nila ako malilimutan sa damit na ito. At sisiguraduhin kong sa gabi ng gala, lahat ng itinago mo sa dilim ay magiging kasing linaw ng kulay nito. Hinalikan niya ako sa pisingi, isang halik na tila selyo ng kamatayan. Habang papalayo siya para maghanda sa pagtulog, kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng mensahe para kay Ramon at Rico. The red dress is a warning. Tomorrow at exactly 9 p.m., during his keynote speech, trigger the broadcast. No turning back. Ang huling imahe sa aking isipan, bago ipikit ang aking mga mata, ay ang mukha ni tatay na punong-puno ng takot. Anong ginawa ni Marco sa kanila? Anong itinatago ng aking sariling mga magulang? Ang pulang seda ng aking suot ay tila dumadaloy na dugo sa ilalim ng naglalakihang chandelier ng ballroom sa Manila Hotel. Bawat hakbang ko sa makapal na alpombra ay may kasamang tunog ng mga camera flash na tila mga kidlat na nagbabantay sa aking bawat galaw. Nakakapit ang kamay ni Marco sa aking bewang, mahigpit at mapang-angkin, habang suot niya ang kanyang barong Tagalog na ako mismo ang nag-asikaso. Sa paningin ng lahat, kami ang ehemplo ng isang matatag at matagumpay na mag-asawa sa mundo ng serbisyo publiko. Ngunit sa likod ng aking mga ngiti, bawat segundo ay isang kalkuladong hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. You look stunning, Elena. Everyone is staring, bulong ni Marco habang bumabati kami sa mga matataas na opisyal at mga negosyanteng naroon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki, ngunit alam ko ang totoo. Ipinaparada niya ako bilang kanyang tropeo bago niya ako gawing biktima sa harap ng batas. Salamat, Marco. Gusto ko lang na maging memorable ang gabing ito para sa iyo. Sagot ko nang may malamig na tinig. Tumingin ako sa paligid at nakita ang mga grupo ng mga socialites o ang mga tinatawag na marites ng alta sosyedad. Ang kanilang mga bulong ay tila mga huni ng kuliglig sa katahimikan ng gabi. Look at them, so perfect. Narinig kong bulong ng isang matandang babae na ka-Filipiniana. Pero balita ko, ang sekretarya ni Marco ay lagi nakabuntot kahit sa mga out-of-town trips. Poor Elena, baka siya na lang ang hindi nakakaalam. Hindi ako natinag. Sa halip, lalo kong itinaas ang aking no. Dumating si Sofia, suot ang isang puti at gintong gown na tila nagpupumilit magmukhang inosente at dalisay. Lumapit siya sa amin na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tila tagumpay na abot kamay na niya. Good evening, Sir Marco, Ma'am Elena, bati ni Sofia. Ang boses ay puno ng tamis na nakakasuka. Ready na po ang lahat para sa keynote speech mamaya? At ma'am, nandyan na po sa backstage ang mga kinatawan mula sa bangko para sa formal na pagpirma ng Project X Final Turnover.
Hinihintay na lang po kayo. Sige, Sofia. Mauna ka na roon at ihanda ang digital presentation. Utos ni Marco. Pagkaalis ni Sofia, lumingon sa akin si Marco. Han, kailangan ko lang sandaling makausap ang undersecretary. Pumunta ka na sa backstage para ma-verify ang transfer. I'll follow you in 10 minutes. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan akong kumawala sa kanyang hawak at naglakad patungo sa direksyon ng comfort room. Ngunit sa kalagitnaan ng daan ay kumanlong ako sa isang madilim na hallway patungo sa service entrance. Doon, naghihintay si Rico, nakasuot ng uniporme ng isang waiter. Elena, heto na ang USB. Mabilis na bulong ni Rico habang kunyari ay inaayos ang kanyang tray ng inumin. Nakasync na ang lahat sa server ng hotel. Kapag nagsimula na ang speech ni Marco, ang video mula sa Boracay at ang mga recorded calls niyo ni Sofia tungkol sa pagliligpit sa iyo ang lalabas sa main screen. Sigurado ka ba rito? Walang nga atrasan, Rico. Mariing kong sagot habang itinatago ang USB sa loob ng aking maliit na clutch bag. Kamusta ang mga pulis? Naka-standby na si Ramon sa labas kasama ang mga tauhan mula sa NBI. Hinihintay lang nila ang signal ng fraudulent transfer. Kapag pinindot mo ang approve gamit ang iyong alert signature, doon na sila papasok. Bumalik ako sa ballroom nang may pusong kasing tigas ng bato. Ngunit bago pa ako makarating sa backstage, hinarang ako ni Sofia sa isang sulok. Wala na ang kanyang inosenteng mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya at puot. Alam mo, Elena, hanga rin ako sa tibay mo. Simula ni Sofia habang humaharang sa aking daraanan. Akala mo ba hindi ko alam na nakipagkita ka sa asawa ko? Akala mo ba hindi namin alam ang mga plano mo? Masyado kang naging kampante dahil akala mo ikaw ang mas matalino. Anong ibig mong sabihin, Sofia? Tanong ko ng may kalmadong boses. Kahit na nararamdaman ko ang panganib sa paligid. Tumingin ka sa likod mo, nakanising sabi ni Sofia. Lumingon ako at nakita ang dalawang bodyguard ni Marco na dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang mga pulis na tinatawagan mo? Sila ang susundo sa'yo mamaya. Pero hindi para huliin si Marco. Huli ka na sa akto, Elena. Ang mga dokumentong pinirmahan mo kagabi? Iyon ay patunay na ikaw ang nagnakaw ng pera ng mga tao para sa sarili mong offshore accounts. Tapos ka na. Pulis na ang susundo sa'yo pagbaba mo ng stage. Naramdaman ko ang paghigpit ng hangin sa aking paligid. Ang ganting patibong. Inasahan ko na ito, ngunit ang bilis ng kanilang pagkilos ay tila isang malakas na hampas ng alon. Ngunit hindi ako nagpakita ng takot. Tinitigan ko si Sofia ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na tila humuhukay sa kanyang sariling libingan. Halaga, Sofia? Bulong ko. Ang boses ay kasing lamig ng sementeryo. Sigurado ka bang ang mga dokumentong hawak niyo ngayon ay ang mga orihinal na pinirmahan ko? O baka naman, masyado rin kayong naging kampante sa bilis ng inyong kasakiman? Eksaktong sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang boses ng announcer sa buong ballroom. And now, let us welcome the champion of health and integrity, Undersecretary Marco Rivera. Naglakad si Marco patungo sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Tumingin siya sa akin mula sa malayo at nangumiti. Isang ngiting nagsasabing ito ng huling sandali ko bilang isang malayang tao. Oras na, Elena. Pagmamalaki ni Sofia habang hinahawakan ang aking braso ng mahigpit. Panoorin mo ang pagbagsak ng sarili mong dangal. Ang tinig ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng peking atoridad at maling kabutihan. Ang Project X ay hindi lamang isang programa. Simula niya, habang nakatayo sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Ito ang aking pangako sa bawat pamilyang Pilipino na walang bata ang maiiwan pagdating sa kalusugan. Sa likod ng tagumpay na ito, ay ang aking butihing asawa, si Elena, na siyang nagbantay sa bawat sentimo ng pondong ito. Nararamdaman ko ang kuko ni Sofia na bumaon sa aking braso habang pilit niya akong pinatitigil sa aking kinatatayuan. Panuurin mo ang huling sandali ng kaligayahan mo, Elena.
bulong niya nang may halong pagnanasa sa aking pagbagsak. Kapag natapos ang speech na yan, ang mga guard na nakatayo sa pintuan ang mismong magkakabit ng posa sa iyo. Numiti ako ng bahagya, isang manipis at nakamamatay ng iti na nagpatigil sa kanyang paghinga. Masyado kang maingay, Sofia. Panurin mo na lang ang screen. Baka may makita kang familiar na mukha. Biglang nagkaroon ng malakas na huni ng feedback mula sa mga speaker ng hotel. Isang tunog na kasing talim ng bumasag na baso sa gitna ng katahimikan. Ang digital presentation na dapat ay nagpapakita ng mga batang nabakunahan ay biglang nag-flicker at napalitan ng isang video na malabo ang pagkakarecord, ngunit malinaw ang mensahe. Bumulaga sa naglalakihang screen ang mukha ni Marco at Sofia sa loob ng isang marangyang kwarto sa Boracay. Ang lahat ay nakarinig ng malinaw. Han, sigurado ka bang hindi makakahalata si Elena? Tanong ni Sofia sa video habang humihigop ng mamahaling wine. Huwag kang mag-alala, sagot ni Marco nang may kasamang tawa. Tanga ang asawa ko. Pirma lang niya ang kailangan ko para makuha ang huling 10 milyon. Kapag nakuha na natin ang pera, may aksidenteng mangyayari sa sasakyan niya pag-uwi galing gala. Tapos, ang problema natin, ang buong ballroom ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan bago ito napalitan ng malakas na bulungan ng mga bisita. Ang mga marites ng alta sosyedad ay hindi magkamayaw sa pagguha ng litrato at video. Namutla si Marco sa entablado. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel habang pilit na pinapatigil ang technician. Ngunit ang video ay nagpatuloy. Sunod na lumabas ang mga bank statement ng Starlight Med Solutions, kung saan malinaw na nakikita ang paglipat ng pondo mula sa kaban ng bayan patungo sa personal na account ni Sofia. Mabilis akong kumawala sa hawak ni Sofia at naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ko sa aking pulang damit ay tila isang paghatol. Kinuha ko ang mikropono mula sa isang natitigilang waiter at tumayo sa harap ng lahat. Marco, ang akala mo ba ay pirma ko ang nakuha mo kagabi? Malakas kong tanong. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Ang pinirmahan ko ay hindi disbursement order. Iyon ay isang adverse audit report at sworn affidavit of fraud na otomatikong na-upload sa system ng ombudsman sa sandaling itatak ko ang aking selyo. Ang akala ninyong Project X ay ang sarili ninyong bitag. Elena, sinisiraan mo lang ako. Fake news ang videong yan. Sigaw ni Marco mula sa stage, habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang no. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang nagnanakaw ng pera. Fake news? Hamon ko, habang inilalabas ang aking cellphone. Rico, pasok. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom, at pumasok si Rico kasama ang 3 opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Hawak ni Rico ang orihinal na Project X folder na nakuha namin mula sa opisina. Ang gulat sa mukha ni Sofia ay hindi matatawaran nang makita ang kanyang sariling asawa na siyang maglalaglag sa kanya. Ito ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Starlight Med Solutions ay pagmamay-ari ni Sofia gamit ang perang ninakaw ni Marco Rivera. Dila ni Rico ng may pait at determinasyon. At ito rin ang record ng usapan ninyo tungkol sa pagpapapatay sa asawa mo, Marco. Sinubukang tumakas ni Sofia patungo sa service exit, ngunit hinarang siya ng 2 babaeng agent. Nagwala siya. Nagsisigaw na parang isang nasugatang hayop. Nawala ang lahat ng inosenteng anyo na ipinapakita niya kanina. Wala kayong ebidensya! Si Marco ang may kasalanan ng lahat! Pinilit niya lang ako! Sigaw niya. Pilit na ginagamit ang kanyang huling baraha ng pagiging pa-victim. Tiningnan ko si Marco, na ngayon ay pilit na binababa ng mga security mula sa entablado. Ang lalaking akala ko ay aking katuwang. Ang lalaking nagnakaw pati ng pondo para sa aking ina, ay nakatayo ngayon sa harap ng libu-libong tao na may suot na mukha ng kahihiyan o hiya. Ang pinakamabigat na parusa para sa isang opisyal na gaya niya. Hindi ako ang biktima rito, Marco. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang biktima rito
ay ang mga taong namamatay dahil sa kawalan ng gamot, habang kayo ay nagpapakasaya sa Boracay. Ang biktima rito ay ang nanay ko na ninakawan mo ng pagkakataong mabuhay ng matagal. Dahan-dahan kong kinuha ang baso ng wine sa malapit na mesa at ibinuhos ito sa kanyang paanan. Hindi sa kanyang mukha, dahil hindi siya karapat-dapat sa ganoong atensyon. Tapos na ang dula-dulaan. Ang audit na ito ay sarado na. Ngunit bago pa siya tuluyang madala ng mga otoridad, lumingon si Marco at tumawa ng nakakatakot. Akala mo ba panalo ka na, Elena? Akala mo ba ikaw lang ang nakakaalam ng lahat? Tanungin mo ang tatay mo. Tanungin mo si Arturo Rivera kung saan galing ang perang ginamit para sa pag-aaral mo sa abroad. Baka magulat ka kung sinong tunay na halimaw sa pamilyang ito. Napatigil ako. Ang kaba na naramdaman ko sa hapunan kagabi ay muling bumalik, mas matindi at mas malamig. Tumingin ako sa direksyon ng aking ama na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang muka ay puno ng matinding takot at pagsisisi. Ang halahak ni Marco ay unti-unting nalunod sa ingay ng mga sapatos ng mga ahente ng NBI na humihila sa kanya palayo. Ang tunog ng mga posas na dahan-dahang nakakapit sa kanyang mga pulso ay tila huling nota ng isang malungkot na kanta. Wala nang natirang bakas ng makapangyarihang undersecretary. Tanging isang lalaking nanginginig sa takot at galit ang naiwan sa gitna ng entablado. Ang kanyang barong na dati simbolo ng integridad ay tila naging isang maruming basahan sa paningin ng madla. Elena, hindi pa tayo tapos. Magbabayad ka! Sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya patungo sa pintuan. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagtatangka na kumapit sa isang kapangyarihang wala na. Sa kabilang panig, si Sofia ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang gown ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha. Wala na ang pa-victim na anghel. Ang tanging naroon ay isang babaeng huli sa akto ng kanyang kasakiman. Sinubukan niyang abutin ang paa ni Rico, pilit na umiiyak at nagmamakaawa. Rico, patawarin mo ako! Para sa mga bata, Rico! Huwag mo kaming pabayaan! Tiningnan siya ni Rico nang may matinding pandidiri, bago dahan-dahang iniatras ang kanyang paa. Ang mga bata ay nasa ligtas na kamay, Sofia. Ang tanging lugar na dapat mong alalahanin ngayon ay ang selda kung saan ka mabubulok. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para pagtakpan ang dumi ng iyong budi. Hinarap ko ang aking ama, si Arturo Rivera. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok ng ballroom. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang hawak ang isang baso ng tubig na tila iyon na lang ang tanging nagpapanatili sa kanya sa pagkakatayo. Ang kaba sa aking dibdib ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat hakbang ko palapit sa kanya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Tay, bulong ko. Ang boses ko ay matatag, ngunit may halong pait. Anong ibig sabihin ni Marco? Saan galing ang perang ginamit nyo para sa pag-aaral ko? Hindi makatingin ng diretso si tatay. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, tila pasan niya ang buong daigdig. Anak, patawarin mo ako. Simula niya, ang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Noon mga panahong yon, wala tayong pera. Malapit na tayong mawala ng tirahan. Dumating si Marco bago pa man kayo magpakasal. Inalok niya ako ng tulong. Isang loan mula sa isang kumpanyang hindi ko alam na sa kanya pala. Naramdaman ko ang kasing pait ng aptong lasa sa aking lalamunan. At anong kapalit, tay? Ang kalayaan ko? Ang dangal ko? Hindi ko alam na ganoon siya kasama, Elena. Akala ko ay mabuti siyang tao na gusto lang tayong tulungan. Ginamit niya ang dokumentong iyon para takutin ako sa loob ng 15 taon. Sabi niya, kapag iniwan mo siya o kapag kinalaban mo siya, ipapakulong niya ako dahil sa money laundering na hindi ko naman alam na kasali ako. Isang malamig na realization ang pumasok sa aking isipan. Hindi lang ako naging asawa ni Marco. Naging bayad ako sa utang na hindi ko kailanman ginusto. Ginamit niya ang aking sariling pamilya
para gawin akong isang bilanggo sa loob ng sarili kong tahanan. Ang bawat I love you niya ay isang banta, at ang bawat haplos niya ay isang paalala na pag-aari niya ako. Tapos ng pananakot niya, Tay, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang nanginhinig na kamay. Lahat ng dokumentong hawak niya ay nakumpiska na ng NBI. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Pero kailangan ninyong sabihin ang lahat ng katotohanan sa mga awtoridad. Walang itatago. Dinaluhan kami ni Rico at Ramon. Ang ballroom ay unti-unti nang nababakante, tila isang teatro pagkatapos ng isang madugong pagtatanghal. Ang mga marites ay abala pa rin sa pag-upload ng kanilang mga videos. Sinisiguro na ang bawat detalye ng kahihiyan ni Marco ay maipararating sa buong mundo. Ang hiya na kinatatakutan ni Marco ay naging isang permanenteng tatak sa kanyang pagkatao. Elena, kailangan mong makita ito, sabi ni Ramon habang iniaabot ang cellphone ni Marco na kabilang sa mga ebidensya. May isang mensahe na kakarating lang mula sa isang unknown number. Binasa ko ang mensahe. Ang bawat letra ay tila isang mitsa ng bagong pagsabog. Marco, the asset has been neutralized. No witnesses left in Mindanao. But you failed the gala. The patron is not happy. Good luck in prison. Napatigil ako. The patron. Sino ang mas malaking taong tinutukoy ni Marco? Sino ang nag-utos ng pagliligpit sa mga saksi sa Mindanao? Naisip ko ang Project X at ang mga vaccination drives na hindi kailanman nangyari. Ang pagnanakaw ni Marco ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking sindikato na mas malawak at mas mapanganib kaysa sa inaasahan ko. Elena, kailangang umalis na tayo rito. Babala ni Rico nang mapansin ang pagbabago sa aking muka. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kung may mas malaking tao sa likod ni Marco, siguradong ikaw ang susunod nilang target. Tumingin ako sa paligid. Ang marangyang ballroom na dati, tila isang palasyo, ay naging kasing dilim ng isang yungib. Inayos ko ang aking pulang damit, pinahid ang anumang bakas ng pagod sa aking mukha, at tumayo ng matuwid. Ang auditor na ito ay hindi pa tapos sa kanyang pagsusuri. Ramon, huwag mong hayaan mawala sa paningin niyo si Marco at Sofia, utos ko. At Rico, simula nating hanapin kung sino the patron. Kung kailangang baliktarin ko ang buong gobyerno para mahanap ang halimaw na yan, gagawin ko. Habang naglalakad kami palabas ng hotel, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa aming harapan. Bumaba ang salamin nito at isang pamilyar na mukha ang sumilay. Ang Undersecretary ng kabilang kagawaran, si General Salvador. Ang taong laging katabi ni Marco sa mga pagtitipon. Mrs. Rivera, sabi ni Salvador nang may malamig na tinig. Isang napakagandang palabas ang ginawa mo ngayong gabi. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay parang apoy. Kapag hindi mo ito kinontrol, ikaw ang unang masunog. Mag-ingat ka sa mga susunod mong hakbang. Hindi ako kumurap. Tinitigan ko siya ng may matapang na mga mata. Salamat sa babala, General, pero sanay na akong humawak ng apoy. Sa katunayan, gustong-gusto kong makita kung gaano kabilis matutupok ang mga aninong nagtatago sa dilim. Pinanood ko ang pag-alis ng kanyang sasakyan. Isang bagong pahina ang bumukas, at ang bawat salita ay nakasulat sa dugo ng mga taong pinagtaksilan. 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang tila perpektong mundo ni na Marco at Sofia sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Ang amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga palakpakan ay napalitan na ng malamig na amoy ng semento at rehas sa loob ng piitan. Nakaupo ako sa tapat ng isang makapal na salamin sa visitor's room ng kulungan, tinitingnan ang lalaking dati tinawag kong asawa. Si Marco ay hindi na ang makisig na undersecretary. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay maputla, at ang bawat pagkilos niya ay puno ng panginginig. Elena, please. Kailangan mo akong tulungan. Bulong ni Marco sa intercom. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Ginamit lang ako ni Salvador. Ako ang ginawa nilang pain. Alam mo naman ang totoo, di ba? Mahal kita, Elena.
Lahat ng ginawa ko ay para sa kinabukasan nating dalawa. Hiningnan ko siya nang may matinding katahimikan. Wala na ang galit, wala na ang pot. Tanging isang malalim na kawalan na lamang ang natira sa aking puso. Para sa atin, Marco? O para sa offshore account mo sa Switzerland? Tanong ko nang may malamig na tinig. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa mga kasinungalingan. Ang Project X ay tapos na. Ang hospital para sa mga bata ay kasalukuyan ng itinatayo gamit ang perang binawi namin mula sa mga kumpanya mo. At tungkol kay Sofia? Narinig ko na iniwan ka na rin niya matapos niyang aminin ang lahat para lamang mabawasan ang kanyang sentensya. Ang babaeng yon! Papatayin ko siya! Sigaw ni Marco habang hinahampas ang salamin. Ang tunog ng kanyang palad na tumatama sa matigas na proteksyon ay tila isang desperadong huni ng isang hayop na nakulong. Agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Ang bawat galaw niya ay tila isang nakakahiyang pagtatanghal. "Goodbye, Marco," sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. "Huwag mo na akong susulatan o tatawagan. Para sa akin, matagal ka nang pumanaw kasabay ng pagbagsak ng mga kasinungalingan mo." Paglabas ko ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap sa aking balat. Naghihintay sa labas si Rico, nakasandal sa kanyang sasakyan. Wala na ang pagod sa kanyang mga mata. Sa halip ay may bakas na ito ng kapayapaan. "Handa ka na ba?" tanong niya habang binubuksan ng pinto para sa akin. "Handa na, Rico," sagot ko nang may tipid na ngiti. "Salamat sa pagsama sa akin niyong araw." Wala yon, Elena. "Utang ko sa iyo ang kalayaan ng pamilya ko," sabi ni Rico. "Si Sofia ay magtatagal pa roon, ngunit ang mga bata ay masaya na sa probinsya kasama ang aking mga magulang. Sila ang naging inspirasyon ko para ituloy ang kaso laban kay Salvador at sa The Patron. Nagmaneho kami patungo sa aming bagong opisina, ang Rivera Integrity Foundation. Doon, sinalubong ako ng aking ama, si Arturo. Nakatayo na siya ng tuwid. Wala na ang bigat ng lihim na tinalikuran niya. Inabot niya sa akin ang isang tumpok ng mga sulat mula sa mga pamilyang natulungan ng aming unang medical mission. "Anak, may dumating na sulat mula sa bata sa Mindanao," sabi ni tatay. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Salamat daw sa mga gamot. Dahil sa'yo, nakakalakad na siya muli." Kinuha ko ang sulat at naramdaman ang gaspang ng papel sa aking mga daliri. Isang guhit ng isang maliit na bata na may kasamang salitang "salamat" ang gumulaga sa akin. Doon, sa gitna ng simpleng pasasalamat na yon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kung ano ang tama at makatarungan. "Elena, tumawag ang NBI kanina. Bulong ni Ramon nakakarating lang. May bagong lead tungkol kay General Salvador. Mukhang nakahanda na silang magsalita tungkol sa The Patron. Gusto mo bang sumama sa interogasyon?" Tumingin ako sa labas ng bintana, sa malawak na asul na langit ng Maynila. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga anino ay nariyan pa rin, naghihintay ng pagkakataong muling kumagat. Ngunit hindi na ako ang Elena, natakot mawala ng dangal. Ako na ang bagyo, na handang tumupok sa anumang dumi sa sistemang ito. "Ihanda ninyo ang lahat ng files," utos ko ng may otoridad. "Ang audit na ito ay hindi magtatapos hanggat hindi natatagpuan ang pinakaugat ng kasamaan." Bago matapos ang araw, nagpunta ako sa pampang ng dagat sa Rojas Boulevard. Pinanood ko ang paglubog ng araw, ang bawat kulay ng kahel at lila ay tila isang pagkilala sa aking pinagdaanan. Inilabas ko ang aking lumang wedding ring mula sa aking bag, ang huling simbolo ng aking pagkamartir. Dahan-dahan ko itong binitiwan sa gitna ng mga alon. Ang tunog ng tubig na tumatanggap sa ginto ay tila isang pangako ng ganap na kalayaan. Hindi ako kailanman naging biktima. Ako ay isang babaeng pinanday ng apoy, pinatigas ng katotohanan, at pinagtibay ng sariling pagmamahal sa sarili.
Ang utang na loob ay nabayaran na sa pamamagitan ng hustisya. Ang hiya ay naiwan na sa mga taong nagnakaw ng pangarap ng iba. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy alat at pag-asa. Lumingon ako sa direksyon ng aking sasakyan kung saan naghihintay ang aking mga bagong katuwang. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Ako si Elena Rivera. At ngayon, ako na ang may akda ng sarili kong buhay. Ang pagsisimula ay hindi laging madali. Ngunit sa bawat hakbang ko sa buhangin, alam kong hindi na ako muling maliligaw. Sa pagitan ng pagpapatawad sa aking sarili at sa paniningil ng katarungan, doon ko natagpuan ang tunay na kapayapaan. Tapos na ang gabi, Marco, bulong ko sa hangin. At ngayon, ang liwanag ay sa akin na.